We are going to visit one of the famous beaches here in Sydney. That's the Bondi Beach. Cheers. Some places teaches me to hustle, but Sydney teaches me to pause. Kasama natin si Miss Giselle Pamintuan. Yeah! I met a friend here. Hi James, say hi. Hi. Hi guys, welcome back to my channel. So today is another beautiful day here in Sydney, Australia. And today guys, we are going to visit one of the famous beaches here in Sydney. It's called Bondi Beach. So na-research ko na kung paano makapunta doon. Maraming options, pwede mag-taxi, mag-Uber, or mag-bus and train. So mag-bus and train tayo. Ang travel time nasa mga 40-50 minutes. Dito tayo sasakay sa may Central. So this is my hotel again, hostel, Wake Up Sydney, and then katapat lang namin yung Central Station. Ito na yung Central Station, no? Central Railway. Basta yan, no? Very strategic location. At ngayon medyo nararamdaman ko na yung lamig. Ngayon is 13, pero kagabi nag 7 siya, 7 degrees. Sabi ko, oh my god, start na ng winter. Like nilalamig na ako. Noong mga first few days ko dito medyo naiinitan pa ako ng slight, pero ngayon as in nilalamig na talaga ako. So kailangan na talaga ng jacket. Central Railway Station. Lakad lang tayo. So ang ginagamit ko ngayon is City Mapper. Sasabihin ko A-Map, sa China pala yan. City Mapper. So sabi niya mag-walk daw ako to Central Station, 5 minutes, and then go to platform. Anong platform? Platform 24. Kaso bakit delayed? May delayed, oh. Delayed ng ilang minutes. Sige, follow na lang natin to. Tapos bababa sa Bondi Junction and then sasakay ulit. I-refresh ko yung City Mapper. Tumagal nga siya, nag more than 1 hour kasi na-delay, naging 11:45 na. Dapat 11:15, 11:45 na. By the way, ito yung Central Station, guys. Ang cute ng Central Station nila, parang alam mong medyo luma na. Siguro ito yung pinakaunang-unang station nila dito sa Sydney, no? Tapos ayan, ito yung mga platform, transport, information. Dito ba, gusto mong bumili ng Opal, guys? Pwede kayo bumili ng Opal dyan. Kasi yan, may mga platform na dito ng trains. Pwede na tayong sumakay dyan. Pero ako kasi nag-Visa or Mastercard lang ako dito. Ikita mo naman dito yung mga platform number yan. Platform 5, platform 4. Tapos dyan kayo pipila. Iba-ibang platform dito. Hanapin natin. Platform 24 yung sinasabi ni City Mapper. Parang ang dami palang platform dito. Dito tayo sa 24. Guys, platform 24 daw tayo. So dito 4 to 27. Dito yung trains ng kanilang metro. So try ko lang ulit Visa card. Success. So yun guys, no. Sikat dito yung Opal card, no. Pero ako hindi na ako nag-Opal. Trinay ko kasi dati gumana naman yung Gcash ko. Ito naka Visa card ulit ako ngayon. Hindi na Gcash, BDO. Gumagana naman. Hindi pa ako nagka-cash dito. Nag-withdraw din ako ng cash sa airport, diba? Di ko pa naman nagagamit. Pero emergency cash ko lang. Baka may mga few instances na kailangan ko ng cash. Pero this is my 5th day in Sydney and wala pa akong cash na kailangan na ginagastos, laging card. Ayun, bakit may Bondi Junction din dun, no? T4. Ayun nga, platform 24, tama, Bondi Junction. So may mga ano dito, screen kung saan yung mga platform. So platform 24, where are you? 10, 11. Nalilito ako sa yung 24 kasi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hanggang 14 lang dito. Meron pa ba yan dun sa dulo pa? Ang lawak ng Central Station. Platform 24. 14 na dun yung pinakadulo, wala nang iba eh. Check natin baka nandun sa area 24. Ang daming platform dito. Yung tatanong mga, excuse me, do you know where is platform 24?
A down? Down and again down. A down, a down. Okay, thank you so much. Okay, so ano pala, may down, di ba, ground level to. So 1 to 14 nandito. Tapos ang 24 daw, dalawang down. Ayun pala, hindi ko nakita. Ayan, may escalator pala dito. So magda-down ka pa doon. Bali, malawak na yung kanilang train station. Tapos, meron pa pala mga underground. So, imagine the layering. Yung layering ng kanilang train station. Ay, nakababa na ako guys. Dito sa pangalawang baba na ako, meron pang pangatlo. Pero, pang higher platforms na yun. Yung mga 30 na siguro yun. Dito yung pang 20. Ayan, 16 to 25. Ang lawak na. Pero kahit malawak, hindi siya super crowded. Ayan. 16. Papalapit na tayo. 16, 17, 18. Nandun siguro yung 24. Finally, we've made it to platform 24. Tapos check nyo na lang yung screen para to confirm na tama. Tama naman yun. Bondi Junction yung pupuntahan natin. 24 is delayed by approximately 3 minutes. Ayan. Ang next is 6 minutes. Okay. Guys, ganito yung itsura ng kanilang subway. Parang ang lalim ng nilalim ko. Ang ano ng escalator malalim din eh. Doon sa kabila yung platform 25. Guys, dumating na yung train, double decker ulit. Let's go! Okay guys, nakarating na tayo sa Bondi Junction. Tapos sabi dito, walk to Bondi Junction, station stand D. Okay, mag-walk daw tayo sa stand D. Let's go! Bali mag-exit pala tayo. Basa-basa na niya lang kayo dyan. Sabi niya guys, di ba pupunta tayo sa stand D? Bus stands A to P to Bondi Beach and Eastern Suburbs. So yun guys, may screen dito. Pero may nakasulat dun, stand A for Bondi Beach. Baka sa stand A ako. Stand D kasi yung sinasabi ni City Mapper. Check ko nga yung D kung ano nakasulat. May mga naka-ano naman dito guys, bus stand C, D, ganun. Check nyo lang. Parang feeling ko hindi rin super complicated yung transportation system dito sa Sydney. Like, madali lang din siyang i-follow kasi maraming mga signages. It's not the easiest, pero hindi rin siya complicated. Parang hindi kayo sobrang mahihirap. Okay guys, yung stand D North Bondi. Doon na lang siguro ako sa letter A. Kasi yun yung nakasulat dito sa may, ano nila, train station. Magtitiwala na lang ako sa nakasulat. Yes, na-confirm ko sa stand letter A daw. Kasi yung Bondi Beach din naman yung iba, pero North Bondi kasi yun. Ito daw yung pinakaharap talaga. May nakilala kong Filipina dyan na nanonood siya ng YouTube ko. Nahiya lang siyang sumama. Sabi niya, sakyan ko daw 333, bus 333. Tapos tinignan ko sa letter A nga siya. Tsaka ito rin yung pinakamahabang pila. So, pinakamahabang pila, ibig sabihin, siya yung papuntang Bondi Beach. Ay, North Bondi din. Yung letter A pala, North Bondi din yung nakasulat doon. Pero sabi naman ng Filipino nakilala ko, ito daw yung pinakaharap ng beach. So, 333. Siguro tandaan nyo na lang yung, basta stand A. Stand A. Just like that, guys. Nakarating na tayo dito sa Bondi Beach. Makikita nyo naman kasi marami ring bumababa. So, makikita nyo rin yung beach pag nasa bus kayo. So, ito na! It's a long stretch of beach, no? Ayan. Kaso mayroon daw dito famous na parang walk. Bondi to Coogee. Bondi to Coogee walk. Pwede nyo daw i-walk yun. Saan kaya? Yun ba yun? Kasi ang init. Ang init. I mean, hindi mainit, malamig. Pero yung sikat ng araw, makakaano yun, nakakasunog eh. Yun, ang ganda. Very Australian, no? Parang ito yung mga nakikita ko dati sa mga TV. Pag Australia na yung parang may beach na ganyan. Yung mga nagsusurf din dun, oh. Famous kasi yata to sa na surfing spot din kasi maganda rin yung waves nila dito. Maraming tao dun naliligo. Wow. Wow, long stretch of beach. Pwede rin kayo dito mag-surfing kung gusto nyo maligo. Pero yung outfit ko nakapang winter ako. So hindi ako maliligo dyan. But that's the Bondi Beach. Meron ditong famous na walk, yung Bondi to Coogee walk. Sinesearch ko siya
sa Google. So ito yung Bondi Beach, no. So dito ako sa kabila maglalakad. Ayan daw yung ruta, oh. Papuntang, kaso 1 hour na lakad pala to. Fuji Walk. Or kung lalakarin mo lang yung parang itong shoreline, makakarating na rin pala tayo sa Bronte Beach. Yun sila, oh. Nakapaapa nga yung iba eh. Ay, yung mga nakahubad din. Which is good for the game. Sige, tara guys, lakarin natin to. Kahit tirik na tirik yung araw. Tanghali kasi ako nagpunta dito. Dapat pala magpunta kayo dito, medyo pa sunset, para hindi masyadong masakit yung sikat ng araw. Pero laban na to. May man nag-recommend na itry ko doon yung Anita Gelato or Anita Ice Cream dito sa Bondi. Tapos sinerch ko, mga 10-minute walk going there. Tara, lakad tayo. Bondi. Guys, naiinggit ako sa kanila, oh. Nag-ano sila sa sunbathing. Yung mga tao na sa arawan, no? Sana all. Nakakainggit yung mga tao sa likod ko talaga, oh. Parang nakaupo lang sila sa by the way guys, ngayon is 12:30 ng tanghali. Sana all magaganda yung mga balat. Wala silang pakialam. Mag sunscreen nga muna ako. Kahit lang guys, sunscreen tayo. Hindi tayo kagaya nila na ibang level, namumula-mula lang. Tayo nag-iiba yung kulay. Wait lang guys, yung mga naglalaro-laro ng volleyball. Yung mga tao nakatambay lang sila sa beach, oh. Sana all. Dito lang walang mga puno-punong sisulungan, so dapat talaga magsa-sunscreen kayo. As a typical Asian, tayo po ay nakaano lang, nagdidepend sa pader. Para hindi mainitan. Yung araw kasi nandito, di ba? Tapos minsan hindi kaya ng pader, gumaganon pa ako sa pader. Parang, alam mo yung mga tao dun sa beach, parang, sige, arawan mo ako, bigay mo lahat ng araw. Tapos dito sa park, wala silang pakialam, nakahiga pa sila sa araw. While me, on the other hand, parang, oh my God, may araw. Diyos ko Lord, iba-iba talaga tayo ng trip sa buhay. Dati may nakausap ako na foreigner, taga Europe ba yun siya? Yung parang nakausap ko sa Thailand. Tapos natanong ko kung bakit mahilig magpatan yung mga foreigner. Parang ang sinabi niya sa akin kasi, mas gusto nila yung kulay na medyo tan. Kasi pag sobrang puti nila, parang hindi nila masyadong gusto pag sobrang puti nila. Parang somehow parang mukha daw siyang mahina, mukhang lampuhin ba yun? Ano yung parang mahina, basta ganun, mukhang ganun lambutin. Pero kapag medyo tan yung kulay mo, parang strong, medyo may ganong feature na parang medyo strong tignan. So kaya sila nagpapatan minsan. Tayo naman sa Asia, especially sa Filipino, no, nung kabataan natin, pag nagpapaaraw tayo, pagalitan tayo na, ikaw tignan mo, puro kapaaraw, tignan mo kulay mo. Kaya ngayon tuloy, takot tayo sa araw. Kasi pinapagalitan tayo ng bata. So yan, takot din tayo sa araw. Pero yung mga foreigner, hala, bahala kayo dyan. Bigay ko na sa inyo yan. Bigay ko na sa inyo yung ganyang trip. I support you guys. Sige, magpaaraw kayo sa katanghalian. Si ate dyan pa talaga sa kumakain ng saan. Sige, enjoy mo yung halo-halo mo dyan sa kainitin ng araw. Kasi yung mga bata dun, no, parang sinusupport pa sila ng magulang nila na magpaaraw. Tingnan mo mga bata, tumatakbo-takbo pa sila. Oh. Cute. As Western people, as an Asian, ay nako, silong muna tayo. Ang pader, wala nang pader, wala na akong choice. Ang pader hanggang ganun lang. Wala na akong choice kundi embrace. Embrace yung sun. Cultural immersion, di ba? Dapat gawin mo yung mga ginagawa ng lokal. Embrace the sun, sige go. Rawin mo ako. Gusto ko maging Derek Ramsey. Charot. Gusto ko maging tan. Derek Ramsey, Jericho Rosales ang atake natin ngayon for today's videos. Parang echo?
Ikaw yun. Charis. Wait, kailangan ko lang ng angle na parang kunyari talaga nag-beach ako dito. Ano ba yung magandang angle? Wow, Bondi Beach, loving the sun, tan lines and sandy toes. Chari. Kala mo talaga bumaba sa beach. Gusto ko na lang mag-surfing. Charot. Baba nga tayo. Hawakan natin yung sand kung mapino ba yung sand nila. That's me. Ay, ang ganda ng sand. Ang pino. Ang ganda oh. Powdery. Wow. Uy, nag-beach ako ha. Hinawakan ko yung sand ng Bondi. This is the proof. Alam mo, hindi pa tayo nag-breakfast or nagla-lunch. Malapit na mag 1 PM. Kumain kaya tayo dito sa Surfish. Mahal kaya dito? Gulatin mo ang mga walang bilib sa'yo. Kumain ka sa mahal. Wait lang, baka sobrang mahal naman. May menu ba dito? Ayoko magulat, baka mamaya 10,000 pala yung babayaran. Kakain na tayo dito. Tignan nyo, diba? Dito ako pumesto sa malilim. Pero ang daming malilim na pwesto. Ang pinipili talaga nila ang maaraw. Tignan nyo, sa maaraw sila talaga. Oh. Ilaban nyo yan. Kung Asian ka at magta-travel ka sa Australia, sobrang matutuwa ka kasi wala kang kaaga. Wala kang kaaga. Yung mga pwesto na magaganda para sa atin, ayaw nila yun. Gusto nila yung parang sobrang init na init sila. Dito tayo sa may lilim. Let's go! Guys, dumating na yung ating order. So, fish and chips ulit. Palagi na lang tayo fish and chips. Pero ang laki ng serving. The serving is serving. Ito yung fish and then yung ang dami din ng fries. May mayo, tapos parang may lemon. This is 24 AUD and bumili ako ng ice latte. This is 7. Total is 31 AUD. So mga siguro 1,100 or 1,200. Sabi ko nga sa inyo, every kain nyo dito sa Australia, pag mga restaurant, 1,000 agad yung lumilipad. Ganun. Pero malaki naman yung serving. Actually, kung mahina kayo kumain, pwede naman kayo mag-share kasi ang dami ng fries. Oh. Actually guys, tinikman ko na yung latte. Tapos walang asukal. Sabi ko, ganito pala dito sa Australia. Kahit latte, dapat wala pa rin asukal. Healthy pa din. Tapos nung tinigman ko kanina, sabi ko, walang asukal. Tapos nanghingi ako ng asukal. Binigyan naman nila ako. Sabi ko, isa lang, dalawa yung binigay nila. Pero pwede rin ganito. Ako na mag-adjust. O magpa-healthy na lang kaya ako. Wag na ako mag-asukal. Ito yung fish guys. Sobrang laki ng fish. Sasaw natin. Cheers. Baka mahulog. Cheers. Oh my god. Ang sarap ng fish. Actually medyo mahal siya pero parang sulit na eh. Kasi malaki yung serving na ito saka yung fish. Dami ng fries. Sa Lord. Cheers. Ito yung background natin guys. The Bondi Beach. Maraming mga nagjo-jogging-jogging. Iba nakahubad. Ganyan. Crush ko yung server. Ito. Ay, malayo niya. Ayan yung server. Sana siya? Ayun. Crush ko yun. Hi kuya. I just wanna say that you're cute. Chari. Nagdadalawang isip nga ako kung Pilipino siya. Pilipino ba yan siya? So guys, ang gapo niya. Pilipino ka ba kuya? Gapo lang server. Can I also order the server? Mabait pa niya. Binigyan niya ako ng sugar. Laki talaga ng serving. Grabe. Ang perfect ng crunch from the outside. Hindi rin siya sobrang kapal ng, pero ang crunchy niya mas makapal yung isda. Ayun, ang laki ng isda. Ganda ng takso. Sa fish ba to o sa fries? Sa fish siguro. Lagyan ko na rin sa fries, baka magkamali ako eh. Para if may mag-correct sa inyo, sorry, nilagyan ko dalawa. Pero comment down below guys kung saan siya nilalagay. Sa fish or sa fries.
Wapal mga dumadaan. Alam mo sa Sydney talaga guys, sobrang parang slow living dito. Sabi ko nga nag-IG story ako sa Instagram, parang some places teaches me to hustle, but Sydney teaches me to pause. Kasi mga tao parang di nagmamadali. Alam mo parang ninanamnam nila yung moment, nag-uusap-usap lang sila, ganyan. Tapos yung iba nakaupo lang sila sa park, yung parang sobrang laid back lang. Even sa may CBD, di ba, busy na yun, hindi siya like super, like for example, Japan levels or Hong Kong levels na ang nagmamadali lahat ng tao. Dito parang yung mga taong kalma lang, kalma. Baby, kalma, mag-pause ka. Parang i-enjoy mo lang yung buhay siguro, ganun, no? Sabi nga ng isa kong nakausap na Pilipino, minsan daw yung mga Australians, like sobrang like living into the moment lang sila. Hindi sila masyadong like nag-iisip about the future. Hindi naman sa hindi sila nag-iisip, pero parang ganun, mas more on living in the present. Kasi, for example, pag magkasakit naman sila, ang ganda ng healthcare nila. Kung mag-hospital sila, wala na sila masyadong babayaran. So parang hindi sila masyadong nai-stress about the future. Kasi maganda talaga yung ano nila dito, di ba? Yung parang way of life. So parang ini-enjoy lang nila yung present. At parang yun talaga yung nakikita ko dito. Mga tao, ano lang. Ang dami ko nga ang itinerary, pero parang ako na nag-adjust. Kasi parang ang Sydney, kailangan hindi ka masyadong nagmamadali. Kasi ganun talaga, mas may enjoy mo siya kung ninanamnam mo lang yung moment. So ina-adjust ko na yung itinerary, hindi ako nagmamadali, ganyan. Lesson for today, masyado ka nagmamadali, masyado ka na-stress. Learn to pause, appreciate what you have, wag masyadong gigil na gigil. Kasi baka nakakaligtaan mo na i-enjoy yung kung anong meron ka. Feeling ko hindi ko mauubos yung sobrang laki ng serving ng fries nila. Parang mas mga 2 times or 3 times doon sa una kong kinain na fish and chips doon sa may Blue Mountain nung nag-tour tayo. Ang laki ng serving nila dito. Hindi siya pang isahan talaga. Pang sharing to. Matatapos na lang ako kumain, tsaka ko lang na-realize meron palang kutsilyo tsaka tinidor. Kinukutsilyo pala yung fish and chips pala, ginaganong-ganon. Ginanong ko lang siya. Ginawa ko siyang street food. I'm so sorry. Meron palang ganito. Dapat pala medyo pa-social ka dito kumain. I forgot that I'm in Australia. So, yes. Cheers, social version. Naubos ko na yung fish ko, pero yung fries hindi ko alam kung mauubos ko, ang dami kasi. Tapos nakita ko sa katabi ko, kaka-order lang nila, nilalagyan pala ng ganito. Kaya pala may ganito. Late ko na naman na-realize. Ano ba ito? I-taste muna. Ano to? Asin. Ito. Pepper. So salt and pepper, pwede nyo palang lagyan ng salt and pepper yung fries nyo. Mga bagay na nalalaman lang natin pag nakikita natin sa ibang tao. So guys, nakatambay ako dito sa may lifeguard na area ng beach, no. Ito yung beach. Tapos maraming lumalapit. Kanina may lumapit na isang bata. Tinanong niya, did you see Harris? Sabi ko si Harris. Si Harris daw is parang famous daw siya na parang lifeguard. Bondi, basta may TV show yata na parang ganun na about Bondi. Tapos si Harris is very famous daw siya sa Instagram yata or sa TikTok. Tapos sabi ko hindi ko siya kilala. Tapos may lumapit na naman na isang bata. Tapos sabi niya na, did you see Harris? Sabi ko, sino ba si Harris? Baka sikat siya. So baka napapanood nyo ito sa TV guys or sa social media. May sikat doon na tao dito na lifeguard called Harris. Pero kanina pa ako dito, wala namang dumadaan. So kung nasa si Harris, magpakita ka na kasi maraming naghahanap sa'yo ng mga bata dito. Alam niyo guys, meron nag-message sa akin sa Instagram, si Miss Giselle. Hi Miss Giselle Pamintuan. Sabi niya, Marvin, do you have time to go to Bondi Junction? May ibibigay lang daw siyang gift. Sabi ko, oh my gosh, ang ganda naman ng timing. Sabi ko, saktong-sakto na sa Bondi ako ngayon. So baka mamaya pag pauwi natin, di ba dadaanin tayo ng Bondi Junction, meron daw siyang small gift, di ko alam kung ano. Tapos sabi ko, sige po. Thank you. Actually ang dami nagme-message ng mga taga Sydney na gusto makapag-meet.
Kaso kasi may pupuntahan pa ko yung Manly Beach, yung Taronga Zoo. Hindi ko alam kung kaya ng schedule ko. Gusto ko sana kayong i-meet, guys. Ayun guys, generally yung Bondi Beach. Tapos kung saan tayo sumakay ng bus kanina, same lang din. Ito meron din ditong highway kung gusto niyo maglakad-lakad. May mga McDonald's and shops. Tapos ito na, may bus stop na dito. Sasakyan lang ulit natin same bus, 333, going back to Bondi Junction. Ito yung waiting shed. Tignan nyo lang dito, may nakasulat naman, no? 333 to City Circular Quay. Iniwan na lang ni Miss Giselle daw kasi hindi ko na siya naabutan, sorry. Nandito siya sa may Westfield. Iniwan niya na lang sa Dior. Tapos pumunta ako. Ano to, Miss Giselle? Meron ba siyang letter to Marvin Samaka from Miss Joy Pamintuan? Miss Joy, grabe naman! May pa-Dior tayo, guys. Diyan na iniwan sa may Dior. Oh, dito sa Westfield. Westfield, Bondi Junction. Ano to? Pabango. Baka pabango, no? Oh my gosh. Na-excite ako yung open. Ayun guys, paalis na sana ako. Tapos nandito pa pala si Miss Giselle. Buti na lang nag-message siya. Nandito pa daw siya. Sabi ko, sige, babalik ako. Magti-thank you lang tayo sa kanya ng in person. Kasi grabe naman, may pa-Dior si Miss Giselle. So tara, balikan natin siya. Ayun guys, kasama natin si Miss Giselle. Comment to yeah! Thank you so much! It's a pleasure. Dito na talaga, matagal na kayo dito? Oo. We're citizens here. And, oo, yung mga anak ko, hindi ko nga yung isa eh. Okay. Thank you! It's nice to be here. It's nice to meet Marvin. Thank you I'm so so much. indebted kasi I didn't get lost when I was in Zurich because of you. Thank you. And then I was able to purchase yung, ano ba yun, U-Rail? U-Rail? Oo, Nag-U-Rail yun. din kayo? Nag-U-Rail ako because of you, because Oh, I wow. heard it from you and I watched all your Wow, vlogs. thank you. So I'm so thankful. I'm so Thank you indebted. din. Thank you so much. Thank you. Yung support. Ayun guys, dito tayo sa Anita Gelato. Nirecommend nila Miss Giselle, masarap daw to. Tapos pwede ka pala mag-free taste kung anong gusto mo. Pero naiya ako, pipili na ako. Mga flavors, matcha, watermelon, mango, chocolate. Parang sarap na. Nilibre tayo ni Miss Giselle ng gelato. Thank you, Miss Giselle. Anita. Pistachio yung pinili ko, guys. Nandito lang kami sa may Bondi Junction. Bondi Junction, guys. Westfield, ayan. Ayan guys, I'm back na here sa Central Station. Hindi ko kasi nakikita kasi di ba naka-debit card lang ako. Hindi ko alam kung magkano yung mga binabayaran. So, chine-check ko sa BDO online account ko. Ang train pala yung 5 stops, 37 lang. 37 pesos. Ang mura. Tapos yung bus naman, yung bus yung mas mahal. Yung kanina from Bondi Junction to the beach na bus, 160 pesos. Yung nakaltas sa BDO ako. Pero yung trains ko, papunta doon 38, tapos yung pabalik ko dito 37 pesos yung nakaltas. Ang mura lang pala. So at least ngayon nalalaman ko na kasi hindi ko nakikita yung amount dyan sa mga yung mga terminal nila. Walang nakasulat kung magkano yung bayad eh. Guys, for dinner kasama ko I met a friend here, James. Hi James, say hi. Hi. So we're gonna eat dinner here at the Korean restaurant. So we ordered, what's this? Spicy pork. I don't know what he ordered. What's this? Oh, basta we ordered the Korean. And are you shy, James? A little bit. A little bit. You're not shy when there's no camera. Okay, let's eat. Let's go. Let's go. Jumukbang is a fish powder and egg and Fish. This is fish. Okay. yeah, and seaweed. Seaweed. Okay. Okay. All right. Let's eat. And this one. This is spicy pork. Yeah, but the Korean name is Jang. I forgot. Chalmokatsamida. Ju Bokchen. Jib. Okay, let's just It eat it. doesn't Yeah. hurt. Let's eat it. Okay. Let's go. Oh, that's rice. Is it rice? Yeah, it's right. Okay. Because you tell me you. Yeah, I'm tell hungry. me you want to eat the rice. Yeah, I'm so hungry.
I haven't eaten rice for like 5 days. Yeah. Oh. It's hot? Okay. Ayan guys, meron mga side dishes din dito. Kimchi. So guys, it's another day natin dito sa Sydney, no? Tapos lumipat na pala ako ng hostel. Hindi ko kayo na-update kahapon. So lumipat na ako ng hostel. Feeling ko mas gusto ko yung hostel ko ngayon. Mas maliit siya kaysa sa dati kong hostel. Pero dito kasi feeling ko mas may privacy ako and mas kasi may harang yung bunk bed niya. Dati kasi dati ko yung sa Wake Up, maganda kasi maganda yung location nasa central and then mababait yung mga staff. Kaso wala talagang privacy kasi bunk bed lang siya na double deck. So asing kitang-kita ka ng mga ka-roommates mo. Minsan kung extrovert ka, maganda. I recommend that kasi kahit nasa room kayo, nagkukulitan pa rin kayo, nagkukwentuhan kasi nagkakakitaan kayo, di ba? Minsan kasi may pagka-introvert ako, parang pagkakatapos ko mamasyal sa labas, pagod na ako makipag-socialize minsan. So gusto ko may privacy. So gusto ko sana like sinasara yung ano ko para makapagpahinga. So mas nagugustuhan ko dito kasi mas may privacy. Mas mahal lang dito ng 2,200 pesos per night. Doon sa Wake Up 1,600 pesos per night. So tara, quick room tour lang ko lang kayo dito sa aking hostel. It's called The Pods Sydney. So yan, nasa may parang common area ako. Dito may area na parang pwede kayong magtrabaho, ganyan. Tsaka mas quiet kasi dito, mas tahimik dito, kaya mas gusto ko. Tapos meron din dito mga bilihan ng mga tubig or soft drinks pag nagutom kayo. Mga ano lang naman, $2.8. Mura lang din yung cup noodles nga nila, 3 Australian dollar lang. So magkano lang, 120 pesos. So kung gusto niyo makatipid, meron na sila. Ano ba to? Yan, nag-card lang ako. Nag-try na ako dito kagabi, bumili ako ng tubig. So yung debit card ko lang na BDO, gumana dyan. May kape din pala, hindi ko pa na-try yung kape. Pero meron din sila dito yung kape. Feeling ko dito na lang tayo, mas makakamura pa tayo kaysa lalabas tayo. So, dito may common kitchen, pwede kayong magluto. Ayun nga, may mga Korean dito nagluluto sila. Oh. Pwede magluto, merong lutuan, toaster, maghugas ka dito. Ayan, may mga lutuan pa dyan. Ito yung ref, pero dapat sulatan mo yung pagkain mo kasi baka may kumuha. Tapos ayan, marami silang mga rooms dito. Yan, mga rooms to lahat na nasa gilid. Tapos punta tayo sa CR. Wait lang, baka may tao. And this is the common toilet for male. Iba din yung sa female. So yan, may 4 na shower rooms. And then meron ding mga sink dito. May mirror. Tapos nakahiwala yung poop area. Dito naman kapag ayan, meron dyang poop area and this one. Lalakad ako papunta sa room pero hindi ako mag-iingay kasi baka may mga natutulog pa dun eh. May common area din dito. Yan, kung gusto mo lang tumambay-tambay, magbasa-basa ng mga ano ba yan, mga magazines and all that. So pwede ka mag-store ng luggage mo dito if ever mag-check out ka or check-in before. Ito yung front desk. Parang feeling ko Korean yung may-ari kasi may lalaki dyan na parang siya yung manager, yung may-ari, Korean. Tapos yung staff din dito, Korean. Ay, kailangan ko pala ng keycard. Okay, room tour. Tadaan! Ito yung door, meron naman ditong salamin. Mag-check mo yung outfit mo. Yan, may kanya-kanya kayong cabinet. Ito yung mga bunks sa akin. Yan, feeling ko mas spacious kasi siya. Tas may libre pang tuwalya. Sa last kong hostel walang tuwalya, may mga sabitan dyan. Tas malaki naman yung bed. Tas may area pa ako dito na nakalat. Nakalagay yung mga gamit ko, toiletries, ganyan. Yan. Sobrang love. At least meron kang privacy. Tapos maganda rin yung saksakan nila kasi marami silang saksakan. Oh. Dalawa, may type C, may pang iPhone, ayun, oh. Yung
yung lumang iPhone 14. Ganyan pa yung sa akin eh. Diba, tignan nyo, mas na-appreciate ko talaga tong hostel kasi mas tahimik. Kung extrovert kayo, I recommend Wake Up. Kaya ko naman makipag-socialize sa mga tao, mga western pa naman, diba? Ang dami nilang energy, tas mahilig sila makipagkwentuhan. Kaya ko naman yun, pero may mga times kasi na kailangan ko rin ng privacy, ng parang basta may mga times na kailangan ko ng me time. So, parang wala akong me time doon kasi as in bunk bed lang siya na parang mga pang college student ganun. Tapos magkakakitaan kayo araw-araw. Minsan I need a break. So, feeling ko kung extrovert ka, kasi doon talaga parang makikipag-halubilo ka all the time. Pero kung mas introvert ka, I recommend ito. The Pods. Mas may privacy. Saka puro parang mas Asian. Doon sa Wake Up, mas western yung crowd. Dito mas Asian. Kasi parang Korean yung may-ari. Tapos parang mga Korean din yung nandito. Feeling ko sikat to sa Korea. So, ayan. Pwede ka magluto-luto. By the way guys, open lang natin yung ating na-receive na Dior gift kahapon from Miss Giselle. Actually, dinagdagan pa ni Miss Giselle. Ito na pala. Ay, makikita niyo ba? Yan, taray. Dinagdagan niya ng ito, Aesop. Aesop ba or ASAP? Aesop Live. Dati nanonood lang tayo ng ASAP. Ngayon meron na tayong Aesop. Social. First time ko tong matatry, Miss Giselle. Like, hindi pa ako nagkaroon ng Aesop sa buong buhay ko. Ano ba to? Hand wash? Hand cream? Mabango na tayo para pag nakikipagkamay ka dito. Like, hey mate, my hands are so really anong English na mabango? Fragrant. Pangit. Marvin, I hope you like this. Meron pa si Miss Giselle letter. Marvin, I hope you like this. Yes, Miss Giselle, I like this. Ano ba to? Leaf body balm. Parang cream yata siya. Cream or parang hand cream. Sige po, ito. Bango. Ito, try ko po ito. Thank you so much, Miss Giselle. Ay, meron pa mga freebies. Ay, ito. May mga freebies. Ito na yung gagamitin ko muna today. And then, syempre, the Dior. The Dior. Let's open the gift. Ano kaya to? Bakit 1 million? Hala, Miss Giselle, 1 million pesos. Charot. Dior. Feeling ko pabango to. Pabango. Pabango. Oh. Ala, ang daming freebies. Pabango. Guys, saktong-sakto, diba, sa Hong Kong, kakabili ko lang ng Dior Sauvage. Ito naman, Dior Home. So, ito yung binigay niya. EDP din perfume. Ang bango, oh my god. In my Dior era na tayo, guys. In the next few months, naka-Dior tayo. Baka makuha na ako na ambassador ni Dior. Nakakahiya. Ambassador ni Dior pero naka-hostel. Parang hindi bagay. Ay, oh my god. Ang daming freebies. Ay, Sauvage. Ito yung babang ko ngayon. Sauvage. Shower gel. Pampaligo. May Dior pala na shower gel. Oh my god. Pag makikipag-date ako, gagamitin ko to para mabangong-babango ako. Tapos pag inamoy niya ako, parang, I think I wanna marry you. Charot. Ang bilis. Ayan, guys. Ano ba to? Mga mini. Mga mini perfume. Sauvage. Ito nga yung gamit ko ngayon. Sige nga. Oh. Ayan, magagamit ko to like mga biglaang travel lang. So, wala ako masyadong bag na malaking bag na dala. Kasi pag ganito malaki, di ba, nakaanto eh. Pero kapag mga small bag lang, ganito lang dala ko. Di ba, mga small bag lang. Mailalagay ko tong mga mini. Ang dami lang freebie, in fairness, ha. Thank you so much, Miss Giselle. Thank you. Guys, meron pa palang letter si Miss Giselle. Basahin ko. Pero, akin na lang. Hindi ko ay, ito. Hindi, baka private yung message niya. Basahin ko lang. Dear Marvin. I'm wishing you good to this point. Aww.
Thank you so much, Miss Giselle. Ang sweet naman ni Miss Giselle. Thank you po. Ang ganda ng yatay niya. Thank you po. Guys, super ganda ng location din ng second hostel ko, The Pods. Pakita ko sa inyo. Ayun yung building namin. Itong white na ito. Yan. Ito yung building ko ng hostel. Tapos, sa kanto lang niya. Ito yung kanto, no? Sobrang famous itong mall na to dito sa may CBD, World Square. Andiyan na yung Kohl's, yung supermarket kung saan tayo nag-grocery dati. Tapos, andito na yung Ibis Hotel. Ito, oh. Ibis Hotel, World Square. Ito, guys, ha. Maraming Ibis Hotel dito sa Sydney. Pero feeling ko, kung may budget lang ako, dyan ako. Char lang ako. Kung hindi lang ako masyadong kuripot, gano'n na lang. Kung hindi lang ako kuripot, dyan ako magstay Ibis Hotel kasi sobrang ganda ng location na to. Chinek ko kasi sa Klook itong Ibis Hotel World Square, mga 5,000 plus pesos per night. So imagine kung 1 week ako dito, 5 times 7, 35,000. Medyo mahal. dito na lang tayo sa 2,000 plus, dito lang, 222. Pero if dalawa kayo, tapos maghahati kayo, Ibis Hotel, may privacy na kayo. Tapos tapat na tapat nyo lang as in World Square, sobrang sikat niyan. Tapos doon sa may kanto meron na yan dyang Town Hall station ng tram or train. Ganda ng location. JB Hi-Fi. Itong basta sikat tong mall na to. Tapos yung Kohl's grocery kung saan nandito, 12 AM siya nagsasara kasi nag-grocery ako ng isang gabi. Tinanong ko yung guard, what time do you close? 12 daw. So, maganda yung area kasi kahit madaling araw na, bukas pa rin yung grocery dyan. Actually guys, kaninang umaga dapat magtatarongga zoo ako. Magzo-zoo dapat tayo. Kaso, ulan ng ulan, tsaka maambon talaga siya. Sabi ko, ang pangit naman lumabas kapag maambon. So sabi ko, mamaya na nga ako lumabas. Kasi hindi talaga tumitila yung ulan. So ayun, hapon na ako nakalabas. Tapos nung sinicheck ko na yung Taronga Zoo, hanggang 4:30 lang sila open. So sabi ko magbabiyahe pa ako kasi sasakay pa yun ng ferry. Sabi ko baka pagdating ko dun wala na rin ako masyadong magawa. So nag-change na lang ako ng itinerary. Hindi ko nga lang kung masisingit ko pa yung Taronga Zoo kasi dapat today ko siya puntahan eh. If hindi, balikan na lang natin siya dito sa Australia. Nakapag-zoo na naman tayo, di ba, nung malapit sa Blue Mountains. Nakakita na tayo dun ng mga kangaroos, ng mga koalas, and mga kung ano-ano pa bang hayop na hindi natin alam. So sabi ko next time na lang yung Taronga Zoo. Ngayon magcha-Chinatown na lang tayo. Kasi gabi may nakilala ko, yung friend ko na Thai, si James, no. Tapos sabi niya, I should try daw malatang. Malatang is parang karinderiya nila dito. Sabi niya sulit daw na kainan. Kaso kasi kagabi hindi kami nakakain doon sa Korean barbecue kami. Korean restaurant kami kumain. Sabi ko, okay, ngayon ko na lang itatry ang malatang. Ayan. Malamig na pala ngayon. Yung sinuot kong jacket is yung medyo makapal naman ng slight. Pero parang nilalamig ako ng konti. Mamaya pag gabi hindi ko kaya, uuwi ako sa hostel, mag-layer ako. Guys, ito na pala yung Chinatown Station. So, dinadaan-daanan ko lang to lagi. So, parang itong tram, parang nandun siya sa may Central. For example, diba doon Central. Tapos ito, Chinatown. Tapos Town Hall, and then Circular Quay yun sa may Sydney Opera. Actually walking distance. Nilalakad ko lang talaga siya kasi pwede namang lakarin. Parang sa akin hindi ako, nag-enjoy ako pag naglalakad eh. So for me walking distance especially kapag malamig. Pero kung mainit baka mainit lang kayo. Ngayon ko lang nalaman na Chinatown siya. Hindi ko binabasa to. Ayan, lagi akong dumadaan dito, may tram station dyan, sumasakay sila dito lang. Ang galing kasi from here, tapos gaganon, sasakay ka lang bigla. Tapos ito, Thai daw pala yan. Itong dito sa may kanto, Thai, parang Thai village. Kasi naglalakad-lakad kami ni James kagabi. Diba, Thai kasi si James. So sabi niya na, here daw is Thai village, tapos dito nga daw is Chinatown. Kasi nagtatanong siya, nakapunta ka na ba ng Chinatown? Sabi ko, hindi pa. Tapos pumunta kami dito kagabi. Tapos sabi ko, ay, lagi ko pala itong dinadaanan, Chinatown na pala. Hindi ako nagbabasa-basa. Chinatown. Tapos ito daw puro mga Thai restaurants dito. Pero actually nagkikrave ako ng Thai food. Sarap kasi ng Thai food, no? Pero sabi ni James, mag-try daw ako ng malatang. Ano kaya malatang? Sige mo. Ito pala yung sinasabi kong hotel, yung Ibis Sydney World Square. Tapos chinek ko dito, meron pala silang mga 4-7 lang. O, depende sa room type, may 4-7.
May 5-3 superior room, 1 king bed, family rooms 7-2. Mayroon naman kayo mga different options kapag magbubook din kayo ng mga hotels. Of course, you can book that on Klook at huwag kakalimutan, 5% off. Hindi yun 5, parang 3 lang yun. Wait lang, ayan, ganyan. 5% off using my discount code Marvin Samako. Hindi sila nakipag-cooperate. Klook! Nothing beats a Klook holiday, and right now you can save along the way. Just search Marvin Samako on the Klook app today. With Marvin Samako Klook discounts, you'll get up to 15% off and more. Kasi lagi lang ako sa kalye na yung naglalakad. Hindi pa ako napadpad sa kalye na to. Ito na yata yung China. Meron ng Bank of China dito. Bank of China. Haymarket. Haymarket na pala to. Sabi ni Miss Giselle kahapon kung bibili daw ako ng mga murang souvenirs. Ay, si Giselle ba or si Miss Giselle ba yung anak na si Justine? Yung daughter niya pala. Sabi niya dito daw sa Haymarket. Mga mura yung mga souvenirs. Yung mama ko, nag-message na naman, don't forget my ref magnets. Every cities daw. Every cities in Australia na bibisitahin ko. So Sydney, Canberra, Melbourne, ganun. So dito sa Sydney, bibili tayo ng ref mag. Ayan, ito yata yung Chinatown. Ito na yata, Chinatown. Sobrang ganda pag nakastay ka lang dito sa may CBD area. Central, Town Hall, Chinatown, Circular Quay. Parang walking distance ka lang lagi sa lahat. Ayan o. Cream puff. My gosh, parang ang sarap ng cream puff ah. Ang haba ng pila. No, bicycle. Ay, ang haba ng pila ng cream puff. Sobrang sikat siguro yung cream puff. Super haba ng pila niya. Uy, Chungking! Chungking Mansion. Kaka-Hong Kong lang natin. Chungking Mansion. Mura kaya dito sa Chinatown? Or parang wala namang mura dito? Kahit yung mga Thai food, mahal din eh. Okay. At least napuntahan ko yung Chinatown. Itong tobacco station, lagi ko nakikita. Akala ko bilihan ng sigarilyo. Parang convenience store din pala siya, no? Parang siyang Easy Mart. Sila yung dalawang lagi kong nakikita. Easy Mart tsaka tobacco station. Share tea, oh my gosh. Share tea. Ichiraku Canteen. Ramen. Ichiran. Million Life. Mag-isa tayo ngayon. Yun lang minsan yung maganda pag nag-hostel din, no? Kasi ang dami ko nakikilala. Minsan iba-iba yung kasama ko mag-dinner. Pero again, pag nasa hostel kasi yung mga tao nag-stay lang ng mga 3 nights, 2 nights, ganun. So minsan makakasama mo sila sa dinner, tapos the next day, paalis na sila, ganun. So, yun lang yung mahirap minsan mag-let go ng mga friends. Pero syempre marami naman tayo mga nagkikita ulit kami, no? So yun lang yung maganda sa pag-hostel. Pero minsan lang naguguluhan ako na minsan gusto ko makamit ng tao, pero sometimes gusto ko ng privacy. Alam mo yun? So, pero nasa hostel era pa rin naman ako. So guys, ito yung nire-recommend ni James na itry ko daw. Zhangliang Malatang Haymarket. Dito na rin yun sa may Chinatown malapit. So 6-minute walk na lang pala siya. Tara lakarin natin. Paano ba? Let's go. Ito pala yung nire-recommend ni James, guys. Zhangliang. Hotpot pala. Lagi kong nadadaanan to. Nahagip na nga yata to ng vlog ko maraming beses, di ba? Dito lang siya sa may area na to. Kasong mahal. 88. Hotpot. Gusto ko ba mag-hotpot ngayon? Hindi rin kasi ako sure kung gusto ko mag-hotpot. Parang hindi ako ganun ka nag-crave ng hotpot. Pero sige, magkano bang $88? Mahal. 3-3. Ito si James, wala din sa ayos mag-recommend eh. Hindi rin naman ako nagsabi na pwede ba mag-recommend ka ng mga 1,000 lang, 1,000 pesos. Yung ni-recommend niya 3,000. Ano akala niya sa akin? Anak ni Manny Pacquiao? Ang mahal. Pinadaanan akong Japanese restaurant, guys, dito. Parang mura lang yung Japanese. Ayun, mga 18, 16. Kinonvert ko yung 18, mga 600 lang, oh. Mura na yan sa Australia, guys. Pag 600 na meal. Oh, 18 lang to. No? Yung bento 23. Mabubusog na tayo sa bento. Parang gusto ko dito na lang. What do you think? Tonkotsu ramen.
So yun guys, nag-Japanese na ako kasi favorite ko rin naman ang Japanese food at medyo mura lang. 17 lang yung mga ramen, 20, 600, 700 pesos. Isa na to sa mga pinakamura. Dito sa, nasa CBD, Central Business District pa tayo ha. Pag mga Japanese mura, para pag gusto ko magbento para makakain ng kanin. Ito 23, marami na oh. May beef, tempura. Sige na lang kung ibento tayo. Ito na guys, yung food natin. Ang laki ng serving. Ayun, ang daming rice. Kung mag-crave kayo ng rice sa Australia, mag-Japanese food na lang kayo. Mas affordable. Meron tayong beef, may tempura, may salad, and then, ano to? Parang spring rolls. And then, may miso soup pa nakasama. May free water sila doon. Kumuha lang ako. Meron doon kuhanan ng water. Na guys, let's eat Japanese food here in Australia. Miso soup. Yung server din dito parang Japanese. Ay, yung mga Thai food naman dito. Yung server din mga Thai. Yung mga Korean restaurant. Kagabi diba nag-Korean kami? Yung mga server, mga Korean din. So kung anong type of restaurant, yun din yung server nila. Sobrang dami talaga ng Asian restaurant dito sa Sydney. Hindi mo mamimiss ang Asia. Sarap. So, beef. Very Japan yung ating beef gyudon. Cheers! Ha? Para siyang binarbecue, naka-barbecue na beef gyudon. Wow! Nalasa ko yung barbecue sauce. Cheers! Parang lumpiang Shanghai. Gulay. Ang init. Meron pang kasamang salad sa serving nila. Salad tayo. Para healthy tayo. May tomato, corn, cucumber. Happy. Kinaibahan lang dito, may music na party sa Japanese restaurant. Usually pag mag-Japan ka, tapos kakain ka ng mga bento, di ba mga tahimik lang yung mga tao doon. Dito meron silang mga K-pop songs. K-pop songs sa Japanese restaurant. So guys, nandito na tayo sa may Haymarket, no? Yan, may mga okay dito. $20 lang. So magkano yun? 700 plus, no? 800 pesos. Pero nandito ako para bumili ng ref magnet. Ref magnet yung ating sadya dito sa Haymarket. Para sa para sa mama ko. Ito na pala yun, yung Market City. Nakikita-kita ko na to, hindi ko lang napapasukan. So ito na pala yung Haymarket. Sige, tara. Okay. Para siyang mga Divisoria, Chatuchak Market, no? Ganon. Mga bilihan ng kung anik-anik. Tas doon bilihan ng mga prutas. Parang market talaga doon. Dito yung mga, wait lang, hanap lang ako ng ref magnets, guys. Ayun, maraming ref magnet. I love Sydney. $4. $4 yung ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang mura ng ref magnet, $4 no, 150 pesos. 6 na peraso. Mahal dito sa Australia pero ref magnets mura. Yun yung kanilang may pagmamalaki dito. Mahal man ang cost of living, mura ang ref magnet. Kung anik-anik lang, may mga shades, may mga hair highlights. Mga salameng. 15 dito. 10 each, dalawa 15. So mga 700 plus 400 ang isa. Mga laruan. Ito, maganda pang pasalubong. 5 AUD lang. Yung maliliit na mga koala. Marami na to. 2, 4, 6, 8, 10, 12 na peraso. Yung nakakapit. Pwede nyo nang pambigay sa mga ka-office mates. Ayan, dito pala sa Haymarket guys kapag mga souvenir. Dito yung bilihan ng mga, cute. Nice.
So guys, yung mga t-shirt sila, 7 lang ang isa. Ang tatlo is 20. So pwede kayo mamili-mili, oh. Yung mga t-shirt nila, may mga nakasulat na Australia. May kasiyahan dito, guys. Ito na yung nabili natin na ref magnet. Parang naka-set na siya. Ito yung mga famous na tourist spots dito sa Sydney, like Bondi Beach, Sydney Opera, Sydney Harbour, may koala. 4 AUD. So magkano lang yung 4? 160 pesos, 6 na, no? Mura talaga. Tapos uso dito yung parang naka-set-set siya. Instead of parang pa isa-isa, meron silang mga ganito naka-set-set na. So ito na yung binili ko. Na-surprise ako na mura siya kasi sa Europe, medyo mahal yung mga ref magnet doon, no? Dito, mahal yung mga pagkain and all that. Pero yung ref magnet, mura. Tsaka transpo, no? Medyo mura ba? Pag nagdi-train kasi ako, tapos di ba nagbi-video ako, yung nakakaltas lang sa akin, 37 pesos, 38 pesos. So, feeling ko yung train medj mura din dito. Oo. Transportation, tsaka convenient. Guys, meron silang wet market dito. Mas mura nga, no? $2 lang, oh. 2 Australian dollars lang yung mga gulay nila. Baka mas mura pa to kaysa sa mga supermarket. Although mura na dun sa supermarket, pero feeling ko mas mura pa dito sa wet market. Oo nga, 3 lang, oh. $3 lang per kilo ng prutas. Actually, guys, di ba nagpunta na tayo sa Coles tsaka sa Woolworth. Mura na yung mga prutas doon. Pero kung matyaga pa kayo, walking distance lang itong Haymarket. Kaya dito kayo bumili, mas mura pa siya. Ayan, oh, para talagang namamalengke. Di ba? Experience natin yung mga ginagawa ng mga nakatira dito, mga lokal. Mga lokal lang Sydney. Baka yung mga Pinoy dito rin nagmamalengke na malapit. Or marami na kayong pera dito. Baka marami ng pera yung mga Pilipino dito. Hindi na sila nag-wet market. Grocery na sila, grocery. Sweet pear. Oh, laki ng peras, oh. Persimmon. Ah, persimmon pala tawag sa prutas na yan. Akala ko kamatis na, ano. Apples. Banana single. Avocado. Ang saya. Sili. Palengke feels pero make it winter. Palengke pero make it malamig, no? Na guys, nakabili na tayo ng prutas. So, bumili lang ako ng 2 malaking orange and then pakiperanggot na grapes. Ganyan lang. Para lang may grapes tayo. So, $2.70. So, mga 100 pesos itong dalawa. Sakto meron namang ref sa hostel. So, ilalagay ko lang kung hindi ko siya maubos. Para lang meron akong kakainin pag nagugutom ako. At syempre, orange, vitamin C. Malamig na yung panahon. Kailangan natin mag-vitamin C para hindi tayo masyadong inuubo at sinisipon. So yun lamang naman, no? Maraming salamat sa pagsama kahapon sa Bondi Beach. Hanggang ngayon, na-explore natin dito sa may Haymarket, Chinatown, at yung bagong hostel ko, no? So thank you so much ulit sa pagsama sa akin today. And magkita-kita ulit muli tayo sa susunod. Bye-bye! See you in the next one!